Hey guys, it's me again, your Kuya Ernst of All World Communications, and today, magbibuild tayo ng PC or system unit. So in this video, ipapakita ko sa inyo yung process kung paano tayo mag-build. At kung first time nyo mag-assemble ng ganitong PC, sigurado naman talaga nakakatakot. Pero lahat naman tayo pinagdaanan yan. So ako na mismo nagsasabi na pati ikaw, kayang-kaya mo to. So bago tayo magsimula, please click the like button of this video and hit the notification bell, and please follow us on our YouTube channel para lagi kayong updated sa mga future contents namin. So with that being said, let's jump right into it. Ito pala yung mga PC components na gagamitin natin sa pag-build. And by the way, 2 identical units pala yung gusto mong pa-build ni customer. Unang-una, dapat meron tayong parts check. Dapat i-make sure natin na yung mga gagamitin nating pyesa compatible with each other. Dapat meron tayong CPU, compatible motherboard, RAM or memory, SSD storage, CPU case, at compatible PSU. Also, dapat meron tayong tools check. So yung ginagamit ko lang naman is screwdriver, pliers, cutter, at cable tie para sa cable management. And if needed, mag-prepare na lang din kayo ng extra thermal paste. So gumagamit din ako ng anti-static gloves kasi medyo nagmumoist yung kamay ko. So don't do anything silly like mag-assemble kayo ng nakapa kasi pwede siyang mag-cause ng static discharge. And walang single or right way ng pag-build ng PC, pero mga maling paraan ay madami. So yung papakita ko sa inyo yung process ng pag-build yung sa tingin ko mas madali para sa akin. So kung meron kayong ibang method ng pag-build ng PC, just comment below sa ating comment box. Step 1. Yung gagamitin pala nating motherboard is MSI B550 VDH Pro Wi-Fi. So kunin natin yung motherboard sa loob ng box, then kunin din natin tong separate I/O panel kagaya nito. At ilabas na din natin yung Wi-Fi receiver ng motherboard. Then tanggalin natin sa anti-static plastic sheet at pwede na natin itong ipatong sa taas ng box. Step 2. Kunin natin yung processor. At yung meron tayo dito is AMD Ryzen 7 5700G. At kung nagtataka kayo kung ano yung meaning ng letter G sa processor name niya, meron kaming article about processor suffixes ni AMD. Ilalagay ko yung link sa description nitong ating video. So kunin natin yung processor pati yung fan sa loob ng box. Itaas nyo tong lever, then based sa triangle sa corner ng processor, imamatch natin siya sa CPU slot sa motherboard. And make sure na slowly natin tong gagawin para hindi natin madamage yung pins sa processor. Then slowly push the lever pababa and lock it. For the stealth rate cooler, kailangan natin tanggalin itong pre-installed hook sa motherboard para makabit natin ang ating stealth rate cooler. Meron na nga pala siyang kasamang thermal paste, so di na natin kailangan maglagay ng extra thermal paste. Ilagay na lang natin itong fan sa taas ng processor, then screw natin para malak yung fan sa motherboard. Siyempre, isasaksak natin itong cable sa designated port niya sa motherboard. Makikita nyo naman agad yung may nakalagay na CPU fan. And now, para sa ating step 3, kunin natin yung RAM at yung gagamitin natin dito is Kingston Fury DDR4 kit of 2 na may frequency na 3200 MHz. Take note, since yung motherboard natin ay may 4 DIMM slots, i-check natin yung nakalagay na note sa motherboard, which is yung unang lalagyan natin ng RAM sticks is the A2 and B2 slots. Pag ikakabit natin yung RAM sticks, dapat sakto yung slit sa gold terminals ng RAM at sa DIMM slot, then slightly push hanggang sa marinig natin yung click sound. Step 4. Sunod nating ikakabit is yung ating SSD storage. Since may M.2 slot itong ating motherboard, gagamitin natin si Kingston 500GB NVMe M.2 SSD. So tanggalin muna natin itong ating thermal pad sa M.2 slot. Then tsaka natin i-slide ang ating M.2 SSD dito sa port. Then ibalik natin ang thermal pad at screw into place. At maglalagay din tayo ng Seagate 1TB HDD for additional storage. So gagamitin natin ang ating extra SATA cables na kasama sa motherboard box. And now, let's proceed to step 5. I-prepare na natin ang ating computer case. So yung gagamitin natin dito is MSI Magforce mid-tower case. Tanggalin muna natin ang mga cover sa front pati sa likod at tanggalin natin itong naka-plastic free screws niya sa loob. May pre-installed stand nuts na nga pala or yung pagkakabitan ng ating screws para sa motherboard dito sa loob ng CPU case. And if ever na may hindi match sa hole ng motherboard, then need natin gumamit ng pliers para tanggalin natin or ilipat ito. At bago natin nilagay ang motherboard sa case, ilagay muna natin ang I/O shield and make sure na mag-lock siya sa case. After that, it's time to put the motherboard into place. Make sure na sakto siya sa mga holes ng ating stand nuts
para madali natin siyang may screw into place. At para naman sa ating step 6, kunin na natin ang ating power supply. Yung gagamitin natin dito is S-Gaming 750 watts 80 plus bronze. Siyempre, kailangan natin kunin ang ating PSU sa kanyang packaging. So, may makikita tayo dito sa baba ng CPU case na air vent. I-make sure na yung fan ng PSU is nakatutok dito sa vent. At para ma-lock in position yung PSU, kailangan natin ng 4 screws. Then, i-screw na natin into place. And now, para sa ating step 7, after natin ikabit sa case natin ng ating PSU, it's time para i-connect na natin ang mga wires or cables sa ating motherboard. Kunin natin ang 24 pins cable, then ikabit natin dito sa motherboard. Siyempre, dito natin idadaan yung cable para malinis tingnan. At dito naman yung connection para sa USB 3.0. Ikabit na din natin ang mga cable for the USB and audio. Then, yung 6 pins dito sa taas. Siyempre, wag natin kakalimutan ng ating cables sa front panel para gumana yung power button at I/O ports dito sa taas ng CPU case. Ilagay na din natin yung SATA cable para sa HDD natin. Pero bago yan, tanggalin natin sa loob ng case ang HDD dock. Then, screw natin dito ang ating HDD sa dock. Pag nagawa na natin yan, ibalik na natin sa CPU case. Then, ayusin natin yung cables using the cable ties. Huwag na pala kayong may stress dito sa pag-manage ng cables. Just lock it with your cable ties. I-arrange nyo kung ano sa tingin nyo yung malinis tingnan. Kasi, possible na yan yung first and last time na makikita kayo ng cables dyan sa likod ng CPU case. And after doing that, ibalik na natin ang mga cover sa back pati sa front. And here is our PC build. The next thing to do is try natin i-power on para ma-check natin kung mag-post ang ating system. Para if ever, ma-troubleshoot agad natin yung problema. So after nating mag-assemble ng PC, kailangan i-test natin yung unit kung nagpo-post siya para if ever na hindi siya mag-power on or hindi siya mag-boot up, mato-troubleshoot agad natin yung unit. And in terms of cable management naman, wag kayong ma-frustrate kung hindi masyadong maganda yung ka-arrange ng mga cables nyo kasi ito yung last time na makikita nyo yung mga cables. So always remember na sa pag-build ng PC, kailangan natin ng matinding patience. Kasi kailangan natin masigurado na sakto yung pagkakalagay ng mga parts at walang magiging damage na parts para gumana yung unit. If you wanna build awesome PCs like this, then contact us at our Facebook page or via email. Ilalagay ko yung link sa description box. At kung gusto nyo makita yung after build natin neto, kung paano tayo mag-install ng operating system, Microsoft Office, at BIOS update, then make sure na i-like nyo yung video na to. Click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga future contents namin, and please do visit us at our website allworld.com.ph para lagi kayong updated sa mga exclusive promos namin. And it's me again, your Kuya Arns. See you on our next video.